taon na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, kalahati ng kanyang termino. Kaya bago ang kanyang ika-4 na State of the Nation Address, babalikan natin ang ilan sa mga pangako niya sa mga nakaraang ulat sa bayan. Unahin natin ang pagtutok ng Marcos administration sa edukasyon. Ang mga classroom kapos na ng mahigit 160,000 na aabutin ng 5 dekada bago mas solusyonan, ayon po yan mismo sa DepEd. Ang State of Education at kalbaryo ng mga estudyante, silipin sa special report na tinutukan ni Maki Pulido. Sa mga araw na gipit ang pamilya, pumapasok si Mikey nang hindi nag-aalmusal. Kahit gutom, pursigidong mag-aral ang 9 na taong gulang na grade 4 student. Kasi po sabi po ni Mama, kailangan ko daw po matapos ang pag-aaral ko para po matupad po lahat ng pangarap ko po. Ang pangarap ni Mikey, ipinaglalaban niya sa isang makeshift classroom na isiningit sa espasyo sa exit gate ng Kalubkob Elementary School sa Naik, Cavite. Manipis na pader lang ang pagitan, highway na. At dahil kauulan lang, basa ang sahig. Kasama niya rito ang 59 na iba pang estudyante. Bakit nahihirapan kang matuto? Ang iingay po eh. May mga nadaan po mga lakas po ng tunog. Para po silang nagbobomba. So hindi mo na marinig si teacher? Hindi na po. Mula 700 na estudyante noong 2018, lumobo sa higit 1,800 ang student population ng paaralan na may 4 na classroom lang nang buksan ang housing resettlement project sa Naik. Ang sabi sa amin ay tanggapin ang mga bagong dating na mga estudyante. Tulad sa maraming iba pang paaralan sa bansa, para-paraan na lang. Dito sa Kalubkob Elementary School, bukod sa mga makeshift classroom, ginamit na ang 11 housing unit sa resettlement project para sa grade 1 hanggang 3. Sa classroom na ito, ang ratio ay 1:60. Sa lagay na yan, nabawasan na raw ang bilang ng mga estudyante. Kaya hindi naman daw nakapagtataka kung hirap matuto ang ilan sa mga estudyante dahil sa sitwasyon ng kanilang silid-aralan. Sa mga naunang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, idiniin niya ang kahalagahan ng inclusive education. Dapat daw may access ang lahat sa dekalidad na edukasyon at ang patuloy na pag-aayos ng mga pasilidad. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed. Sa kasalukuyan, 165,000 ang classroom shortage, pinakamalala sa Metro Manila, Calabarzon at BARM. Halos triple yan kumpara sa bilang ng kakulangan sa mga silid-aralan noong 2013. Sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, nagdudulot ito ng congestion o ratio na 1:50 o isang classroom sa bawat 50 estudyante o higit pa. Lumala ito sa mga lugar na may resettlement project ng National Housing Authority na itinayo ng walang kasabay na mga paaralan o dagdag na classroom tulad sa Kalubkob Elementary School. May mga 58 housing projects. So, libo-libong bata lumilipat sa isang lugar, dagsa bigla, hindi kaya ng school, biglang nagkakaroon ng multi-shift, apektado yung pagkatuto. Pinakamalala ang siksikan sa elementarya, kung kailan dapat matutunang magbasa at umintindi ang estudyante. Dahil sa sitwasyon sa loob ng mga silid-aralan, aminado ang Department of Education, marami sa ating kabataan hirap magbasa at magbilang. Malaki yung impact nun, Maki, kasi yung grade 3 na hindi nakabasa ng letra at nag-transition sa grade 4, it's almost irreversible. Because in reading, you rely on sight, you rely on sound, you rely on hearing. So, hindi pa pwedeng siksikan kayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, batay sa 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey, nasa 19 milyon ng edad 10 hanggang 64 ang literate but not functionally literate dahil sa kakulangan ng comprehension skill. Kabilang sa mga not functionally literate, ang mga basically literate o yung nakakabasa, nakakasulat at nakakapag-compute, low literate o nakakabasa at nakakasulat, at illiterate o hindi nakakabasa at nakakasulat.
Sa naunang pahayag ni Education Secretary Sonny Angara, posibleng abuti ng mahigit 5 dekada bago matuldukan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Lumalaki yung cost of construction o yung paggastos sa pagpapagawa nitong mga silid-aralan, tapos lumalaki din yung ating populasyon. Gusto sana naming itanong sa Department of Education kung ilan na ang napatayong mga classroom sa ilalim ng Administrasyong Marcos, pero hindi sila nagbigay ng panayam kaugnay nito. Back to basic ang panukala ng EDCOM 2. Kung matindi pa rin ang kakulangan, dapat ihabol ang mga estudyanteng hindi pa rin makapagbasa o makaintindi. Kaya sinimulan na ng DepEd ang remediation program. Pagkatapos ng klase, tuturuan ng mga estudyanteng hirap sa pagbasa. Magtutuloy ito ngayong taon sa ilalim ng ARAL program. Noong nakaraang taon, sa 60,000 sa mga estudyanteng nakitaan ng kahinaan, nasa 2,000 na lang ang kailangang ihabol matapos sumailalim sa remediation program. Isa sa mga lugar na ito ang... Sa FVR Phase 3 Elementary School sa Norzagaray, Bulacan, naihabol nila ang lahat ng mga grade 3 student na hirap magbasa. Isa rito si Catriona. Nahihiya po ako sa sarili ko kasi po, anong grade na po ko, hindi pa po ako marunong magbasa. Paano kanila niloloko? Sabi nila po, hindi marunong magbasa, ginaganto lang. Anong ginagawa mo nang pagka sinasabi nila yun? Niiiyak ko lang po ako. Pagkatapos ng remediation program, Nakakapagbasa na po ako. Kaya masaya po ako kasi po pag may tinatanong ko si ma'am, nagtataas na po ako ng kamay. bahagyang tumaas ang pondo para sa edukasyon. Pero sabi ng EDCOM 2, ito'y dahil sa senior high school at higher education. Yung pagtaas natin, sapat lang para talagang mapantay. Pero sapat ba siya para mapagbuti, lalo na sa kinder to grade 3? Hindi. Umaabot ng 3 hanggang 5 taon ang pagpapagawa ng DPWH ng school building. Yan ay kung may espasyo na kalimitang problema sa mga paaralan sa Metro Manila. Gusto ng DepEd na kumontrata na ng pribadong sektor. Para sa EDCOM 2, pwede ring voucher program para makapag-enroll ang mga estudyante sa mga pribadong eskwelahan. Sana raw, tumulong na rin ang mga lokal na pamahalaan. Kailangan maging innovative eh. So if we just rely on the GAA, yung national budget natin on a yearly basis, baka hindi kayanin yung 165 for probably the next 3 years. But there are other innovations that being undertaken. Patong-patong ang problema sa sektor ng edukasyon. Resulta, ayon sa ilang eksperto, ng ilang dekadang kapabayaan at kakulangan sa budget. Kailangan daw harapin ng tama ang krisis sa edukasyon dahil ang mga batang hindi gaanong natuto sa paaralan ang mga susunod na workforce ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras.